Good day po mga boss! Good day po mga idol! Nag-post ako kahapon about sa fraction ng an inch. Nakakagulat mga boss. Hindi ako sanay sa mga ganong viewers kadami mga boss. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, ang post ko umaabot lang ng 250, 300, 350, 400, pinakamataas ko na yun, 400. Natagdagan talaga ng zero ang mga previous post ko ngayon. Itong mga nakaraang mga post ko. Nadagdagan ng zero, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, meron pang 5,000 tulad yung post ko kapon about sa fraction. 5,000 po yun mga boss. Pagkatapos, meron pa mga 8,000 na maabot pa ng 8,000 ha. At saka, meron pa talagang lumalaki pa yung 20,000 views, dumadami pa, nadadagdagan pa. Nakakatawa naman kayo mga boss. Nakakatawa naman kayo lambigin. Maganda ang resulta. Dahil dyan, magbibigay na naman ako sa inyo ng isang tip. Eto, alimbawa ang problema natin, gusto natin malaman kung ano ang thread per inch nito. Millimeter ba ito? O standard ba to na English thread? Hindi natin alam. Mag-iimbestiga tayo ngayon. Ganito lang po yan. Una-una, titignan natin yung diameter niyan. Kung saan, kung sarado, kung umi-eksakto ba sa millimeter o umi-eksakto rin sa inches. Nag-iimbestiga tayo. Siyempre, ang mga pyesa, hindi naman sila gagawa ng may butal. Napansin ko yan sa tanda ko na sa Masisya. Walang diameter ng mga tornilyo na may butal. Halimbawa, 14.2, 14.3, wala pong ganon. Saktong 14 meron o kaya mas mababa ng konti sa 14 dahil para pumasok ang nut. Experience ko na po yan mga boss. Walang butal ang mga sukat sa diameter ng mga tornilyo. Tulad nito, hindi natin alam kung metric o English ang thread. Kunyari wala tayong thread gauge. Gusto natin malaman, millimeter ba to? Kung millimeter, ano ang pitch? Kung standard naman na thread, kung English thread, ano ang thread per inch? Una-una mag-iimbestiga tayo siyempre, tingnan natin kung ano yung diameter nito. Ayan, tingnan muna natin kung anong diameter nito. So, ang lumabas na diameter nito, ayun, 38 sa millimeter, 1 and 1/2 sa standard. Imagine, yung 1 and 1/2 na yan, allowable yung undersize siya sa 1 and 1/2 eh. Understood po yan na tama lang po yung allowable na undersize na yan para hindi mahigpit ang nut. Kaya pwedeng 1 and 1/2 ito. Although mas maliit siya ng konti sa 1 and 1/2 kasi eksaktong 1 and 1/2 niyan eh, kakalug-kalug yan no. Kaya yon medyo 1 and 1/2 siya na may undersize ng konti para sa running thread ng nut. Ngayon, pwedeng English thread kasi 1 and 1/2 pasado sa investigation natin. Paano kung sarado rin sa millimeter? Ayun, titingnan natin. O pwede rin pong 38. Undersize din po siya ng konti para sa running nut. So, pwedeng millimeter ito, pwedeng standard dahil okay sa investigation natin, maganda yung diameter niya, 1 and 1/2. O pwede siya sabihin 1 and 1/2 bolt, pwede rin siya sabihin 38 millimeter bolt. So, alanganin pa rin. Hindi pa rin natin alam kung ano ang thread nito kasi pwedeng millimeter, pwedeng standard base sa diameter niya. Ngayon, ang pangalawang option na lang natin ay sukatin natin ang pitch o ang thread per inch ng tornilyo na ito. So, unahin natin sa pitch. Sukatin natin kung ano ang pitch. Dapat eksakto ang pitch nito, walang butal. Hindi pwedeng 4.6, hindi pwedeng 2.5, hindi pwedeng ganon. Sige, tingnan natin ngayon kung ano ang pitch niya.
Ay, hindi siya pwedeng pitch. Alam niyo kung anong sukat niya? 4.2. Ayan oh. 4.5. Walang ganong pitch. Walang ganong pitch sa production, walang ganon. Walang dapat eksaktong 4 o kaya 5. Pero kung 4.2, 4.3, hindi pwedeng millimeter ito mga boss. Sure na tayo. Hindi siya millimeter base sa distance ng dalawang ipin. Kasi ang distance ng dalawang ipin ay pitch. Hindi siya umeksaktong 4. Hindi rin siya umeksaktong 5. Sure na tayo, hindi siya millimeter. Ayan. At least meron ng napupuntahan yung investigation natin. Ngayon, ganito. Dahil sure na tayo na hindi siya millimeter, punta na ngayon tayo sa thread per inch. Tulad ng sinabi ko, wala pa rin tayong thread gauge. Paano natin malalaman ng thread per inch niyan? Isa-set natin yung vernier sa 1 inch. I-exacto natin 1 inch. Ayan. Ayan, eksaktong 1 inch po yan mga boss. Ngayon, itatapat natin yan sa ibabaw ng thread. Ayan. Ayan, ang galing mga boss, umeksakto. Ngayon, ang pagbilang po niyan mga boss, kailangan pag nagbilang kayo, may kasamang 0. Hindi pwedeng 1, 2, 3, hindi ganun. Dapat ang bilang natin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi pwedeng antimano. Dapat yung unang thread na nasakop ng vernier, 0 yon. Hindi nyo pwedeng gawing 1 yon. Kailangan pa nagbilang 0. Kahit saan naman pag nagbilang tayo 0 eh. O yan ito. I-0 natin yan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 thread per inch po yan mga boss. Ngayon, i-check natin ngayon kung tama po yung nalaman natin na 6 thread per inch siya. I-check natin ngayon dahil may thread gauge naman talaga. Ang thread gauge natin ay, ayan, may nakasulat. 6G. 6G. Ibig sabihin, 6 thread per inch po yan ng gauge 6G. So, titignan na natin ngayon kung talagang 6 siya. Ayan o, eksakto boss! 6 thread per inch nga po siya. Umeksakto. 6G. Yun lang po. Salamat. Bye-bye. Pag nga pala naging 5,000 views pa dito, isang technique na naman po ang i-share ko sa inyo. Yun lang po. Salamat. Bye-bye.